May mga patak ng dugo na tumalsik sa hangin. Biglang gumuhit ang isang matalim na sinag na kulay lila sa dilim. Mabilis itong dumaan at kumislap ng malakas. Sa lupa, dalawang asasin ang sabay na tinamaan sa dibdib. Malakas silang sumigaw habang tumatalsak ang dugo. Sa gitna nila, nanginginig sa takot ang natitirang asasin na nakasuot ng brown na balabal. Bumagsak ang lilang sandata ni Zuo Fan sa lupa at yumanig ang paligid. Dahan-daang lumapit si Zuo Fan sa huling buhay na asasin. Malamig niya itong tinignan mula sa likuran. Mahina pero madiin niyang sinabi na magsalita ka. Itinaas niya ang kanyang spirit treasure at itinutok sa leeg nito. Tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Nanginginig ang asasin habang nakaluhod sa lupa. Pawis na pawis itong sumagot ng its. Bago pa ito makatapos, biglang may tumunog na malamig na tunog ng plota sa hangin. Isang lalaking may puting buhok ang marahang humihip ng isang jade flute. Kasabay nito, biglang nanlaki ang mata ng asasin. Isang malakas na berdeng enerhiya ang sumabog mula sa loob ng katawan nito. Samuka ito ng dugo at biglang bumagsak patay sa lupa. Nagulat si Zuo Fan at napaatras ng bahagya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bangkay. Sa gilid, gulat na gulat din sina Miss Long at Big Brother Kong. Sa isip ni Zuo Fan, mabilis niyang naintindihan ang nangyari. Sinabi niya sa sarili na pagpatay gamit lang ang iniisip. Isang soul illumination powerhouse. Sa isip niya, sinabi niyang para sa isang ekspertong ganito ang umatake. Kahit gamitin pa niya ang Blood Baby at ang Demonic Moon Wheel. Hindi siya mananalo kahit kailan. Dahan-daang bumagsak ang bangkay ng assassin sa paanan ni Zuo Fan. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may mahabang puting buhok. Nakasuot ito ng puti at asol na damit at may hawak na jade flute. Nakangiti ito habang naglalakad palapit. Biglang sumigaw si Big Brother Kong sa gulat. Tinawag niya itong teacher. Dagdag pa niya sa gulat, Ancestor Fang. Tumingin din si Miss Long at sumigaw. Tinanong niya kung bakit nandito si Ancestor Fang. Tumingin si Zuo Fan sa lalaki at seryosong nagsalita. Sinabi niyang isa ito sa 5 Great Deity Dragons. Mga guardian ng Imperial Family. Kilala bilang unang sword deity ng Tianyu. Ang Jade Flute Sword Deity na si Fang Qiubai. Biglang tumawa ng malakas ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas na lumitaw sa tabi ni Fang Qiubai. Sinabi nitong hahaha, sinabi ko na sayo. Dagdag pa niya, matalas talaga ang mata ng binatang ito. Sinabi niyang isang beses niya lang binanggit si Fang Qiubai. Pero nakilala agad ito ni Zuo Fan sa isang tingin pa lang. Napangiti si Miss Long at masayang sumigaw. Tinawag niya itong Uncle Gio. Lumapit siya at nagtanong. Tinanong niya kung kailan pa sila dumating ni Ancestor Fang. Dagdag pa niya, bakit hindi sila nagpakita agad? Tumawa si Uncle Gio at sumagot. Sinabi niyang hahaha, nandito na sila noong naglalaban pa lang si Brother Zuo at ang Third Prince. Tumingin si Uncle Gio kay Zuo Fan at seryosong nagsalita. Sinabi niyang Brother Zuo, iba ka talaga. Pinuri niya itong hinarap mag-isa ang mahigit 12 bone forging experts. Sinabi niyang nanatili itong kalmado at hinarap silang lahat mag-isa. Dagdag pa niya, kahit siya noong kabataan niya ay wala ang ganoong tapang. Sinabi niyang respeto. Namula si Miss Long habang nakikinig at lihim na sumulyap kay Zuo Fan. Lumapit naman si Big Brother Kong at nagreklamo. Sinabi niyang teacher, kung nandito na kayo kanina pa. Tinanong niya kung bakit hindi sila tumulong agad at pinag-alala pa siya. Dagdag pa niya, ayos lang sana kung siya lang. Pero nadamay, pa si Sister Nui. Ngumiti si Fang Qiubai at dahan-daang sumagot. Sinabi niyang kung tumulong agad siya sa simula. Hindi ba't mamimiss niya ang magandang palabas? Dagdag pa niya, nakita niyang hindi pa nailalabas ng henyo na binatang ito ang buong kakayahan. Yumuko si Zuo Fan at magalang na sumagot. Sinabi niyang sobra-sobra ang papuri ni Ancestor. Seryoso niyang sinabi na hindi niya maintindihan kung bakit pinatay ni Ancestor ang lalaking iyon. Sa isip niya, nagtaka siya at nagtanong kung baka. Tumingin si Fang Qiubai kay Zuo Fan at ngumiti. Sinabi niyang youngster, matalino ka nga. Pagkatapos ay seryoso itong tumingin. Sinabi niyang however, sa kasalukuyan mong lakas. Ang katalinuhan ay hindi palaging magandang bagay. Sa isip ni Zuo Fan, nanlaki ang kanyang mata. Sinabi niya sa sarili na binabalaan siya nito.
Dagdag pa niya sa isip, ang mataas na antas ng labanang ito ay hindi kayang salihan ng kasalukuyan niyang lebel. Naunawaan din niya na ang pagpatay ni Fang Qiubei sa assassin para patahimikin ito ay para na rin protektahan siya. Dahan-daang yumuko si Zuo Fan at itinaas ang kanyang kamay. Magalang niyang sinabi na ang nakababatang henerasyong ito ay natuto na ng leksyon. Dagdag pa niya, ang nangyari ngayong araw ay kakalimutan na niya agad. Ngumiti si Fang Qiubei at tumango. Sinabi niyang bihira ito. Dagdag pa niya, hindi ka lang matalino. Marunong ka rin kung kailan atras at susulong. Tumingin si Fang Qiubei sa malayo at nagsalita. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na sa labas ng 7 families may isang binata sa hindi pa hinog na henerasyong ito. Dagdag pa niya, kung hindi lang dahil nasa demonic path si Zuo Fan. At hindi ito angkop para sa kanya. Dadalhin na sana niya ito pabalik para alagaan ng 2 taon. Sinabi niyang ang magiging Chengjiyo nito sa hinaharap ay walang hanggan. Nanlaki ang mata ni Zuo Fan at hindi nakapagsalita. Sa likod, sabay na sumigaw sina Big Brother Kong at Miss Long. Sigaw ni Big Brother Kong ng what? Sigaw naman ni Miss Long nang tumatanggap ng disipulo. Sa isip ni Miss Long, nanginginig siya habang nakatingin kay Fang Qiubei. Sinabi niya sa sarili kung anong klaseng tao si Fang Qiubei. Baka hindi alam ng iba pero alam ito ng mga tao ng 7 families. Naalala niyang bawat pinuno ng 7 families ay gustong ipadala ang kanilang mga anak para alagaan nito, pero matigas ang ugali nito at ayaw tumingin kahit kanino. Kahit ang emperor ay hindi nito binigyan ng mukha. Naalala pa niya na dahil lang lumuhad ang Fatty sa pintuan nito ng 3 taon. Kaya napilitan lang si Fang Qiubei na turuan ito ng ilang galaw. At hindi pa ito tinanggap bilang disipulo. Kaya tinatawag lang itong teacher at hindi master. Sa isip ni Miss Long, hindi siya makapaniwala. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na makukuha ni Zuo Fan ang atensyon ni Fang Qiubei sa isang tingin lang. Dagdag pa niya, si Fang Qiubei pa mismo ang kusang nag-alok. Sa isip niya, kung hindi lang magkaiba ang cultivation path nila. Tiyak na si Zuo Fan ang unang taong magbibigay galang at papasok sa ilalim ng Sword Deity. At pagkatapos nitong lumabas, kahit makaharap pa nito ang mga anak ng 7 families, kailangan pa nilang umiwas ng daan. Sa kabilang panig, malamig na nakatingin si Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang kahit tanggapin pa siya, hindi naman talaga siya magiging disipulo nito. Dagdag pa niya sa isip dahil siya ang Demon Emperor. Ang mga pwede lang maging master niya ay mga Emperor-level experts. Biglang lumingon si Fang Qiubei kay Uncle Gio. Sinabi niyang Long Gio, ang third prince ay may opisyal pang gagawin. Idineklara niyang iuwi muna niya ito. Nagulat si Big Brother Kong at sumigaw. Sinabi niyang ay, teka lang. Kasabay nito, isang dilaw na liwanag ang biglang lumipad sa ere. Nawala si Fang Qiubei kasama si Big Brother Kong sa isang iglap. Napatingin si Zuo Fan sa bilis nito. Sa isip niya, sinabi niyang ang bilis. As expected sa isang soul illumination expert. Lumingon si Uncle Gio kay Zuo Fan at tinawag ito. Thank you mga Sinabi niyang, boss. "Brother Zuo, Dito na natapos seryoso ang nitong chapter na sinabi ta. na sumunod Stay ka sa tuned lang, akin sa ini-edit Shenlong ko pa ang Pavilion." susunod na chapter. Dagdag pa niya, Like and may subscribe ibibigay siya para updated dito. kayo sa mga Ngumiti upload si Zuo natin. Fan at dahan-daang sumagot. Sinabi niyang, oh,